Alam po natin, ang salita ng Diyos ay buhay at ito ang atin ng buhay, mga kapatid. The more na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, tayo natututo at ito po ay nagkakaroon ng positive impact sa ating mga pagpapasya, sa pag-interpret natin ng mga sitwasyon sa paligid, pag-interpret ng ating mga nakikita, nararamdaman. Kaya the more na ang mga aral ng salita ng Diyos ay nasa ating isipan at nandoon na po sa ating puso. No? Magmamanifest po ito sa isang klase ng pamumuhay. Pamumuhay na may pananagumpay, pamumuhay na may katatagan sa gitna ng maraming mga pagsubok. Ngayon po ay ating pag-uusapan ang ikatlong aklat ng Old Testament, the Book of Leviticus. The Book of Leviticus. The Book of Leviticus is the third book of the Bible and serves as a manual for holiness. So ito po ay naisulat para sa bansang Israel na paano ba mabubuhay ng meron pong kabanalan. May kabanalan na may kaayusan, katinuan sa buhay. Kaya ang Book of Leviticus, it contains God's laws given to the Israelites through Moses, focusing on sacrifices, purity, worship, and moral living. So, ina-address dito ang bansang Israel. Kumbaga, isinulat po ito upang pag-usapan ang patungkol sa sakripisyo, ang kalinisan, gayon din ang pagsamba at ang moral na pamumuhay o yung maayos na pamumuhay. So makikita po natin ang mga mananampalataya ay mayroong pong malinaw na salita galing sa Diyos. While it may seem full of rituals and rules, kasi kung babasahin po natin ang aklat po ng Leviticus, parang ang dami-daming mga seremonya, ang daming mga ganito, ganyan, dapat ganito, di ba? But Leviticus teaches the importance of holiness and obedience to God. Bagamat makikita po natin na napakaraming mga batas. Tayo nga ako minsan pag mga batas, di ba parang ayaw natin, pag tinabing bawal tumawid dito, doon tatawid. Di ba? So, susunod, haharangan na ng bakal, tatalon pa doon sa bakal. Di ba? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng mga disgrasya. At ngayon, papalitan, bawal ang tumawid, may namatay na. Abay, tatawid pa rin. Kaya, babaguhin na naman yung nakasulat. Bawal tumawid, may namatay na, ikaw nakasunod. Di ba? Kung minsan, parang yung mga batas, kung ano yung sinasabi ng batas na hindi dapat gawin, kung minsan yun pa ang nagagawa. Sinasadya man o tila parang kinakalimutan lang. Kasi nga, parang mas madali yung sa akin no? Ba't ko gagawin ito? Pero makikita po natin, mga kapatid, na itinuturo ng Leviticus sa mga Israelita, kaya ito'y naisulat, upang turuan sila ng kahalagahan ng kabanalan. Siyempre po, ang kabanalan, karugtong ng obedience to God. Kumbaga, hindi maiiwasan ang gabay ng mga rules na ito, yung mga batas na ito, upang makapamuhay ng may kabanalan at siyempre ng pagsunod sa ating Panginoon. Alam po ba natin na ang aklat po na ito ng Leviticus, the summary of the book of Leviticus serves as an invitation to embrace the transformative message of holiness, community, and social justice found within its pages. Although it may appear as a book of rules and rituals, tulad ng binabanggit ko po, parang mga aklat ito ng mga rules at ritual, it calls for a deeper understanding of our relationship with God and each other.
So bilang sabi nga bilang mayroong relasyon sa Diyos, mahalaga po na alam natin kung ano ang kalooban ng ating Diyos na siyang meron tayong relasyon sa Kanya. Okay? At iyon ay sa pamamagitan ng mga kalooban niya at yung mga kalooban niya ay nagsasabi na ano ba yung mga nararapat at hindi nararapat. Reading Leviticus can help us reconnect with the foundations of our faith and evaluate how we can actively live out principles of love, respect, and accountability in our own lives. The timeless wisdom found in this book inspires us to foster communities that reflect God's character and values. Okay? Kaya po, makikita natin napakahalaga na yung pundasyon ng ating pananampalataya, no? At sabi nga, no, kapag itong aklat na ito ay nabasa po natin, bagamat napakaraming rules, no, mayroong mga rituals na kailangang sundin, so madedevelop, no, yung bagay sa buhay natin about the principles of love, respect, and accountability. So, yung love, ito po yung the way we connect to people. Respect, the way we handle people. At gayon din naman ang accountability. Now, ano po ba ang purpose ng Leviticus? Okay, ito pong aklat na ito sa Bible, yung ikatlong aklat, kapag binasa po natin, ano ba ang purpose nito? Leviticus was written to teach Israel how to live as God's holy people. So yun pala ang intensyon ng pagkakasulat ng Leviticus upang turuan ang bansang Israel kung paano mamuhay ng merong kabanalan bilang, okay, bilang mga lingkod ng Diyos o bilang bayan ng Diyos. So, sa atin po, ngayon, as Christian, as church age, no, kapag binabasa natin ito, mauunawaan natin na ang nais pala ng Diyos sa atin na tayo ay mamuhay ng isang klase ng buhay na ma-identify po tayo na follower ni God, na follower ni Jesus, isang klase ng pamumuhay na mag-a-identify sa atin na tayo nga ay mananampalataya ng Diyos na buhay. Okay? It outlines sacrifices, ito pong Leviticus, priesthood duties, purity laws, and moral codes to maintain a close relationship with God. No, bagamat sabi nga napakarami namang rules niyan, napakarami namang batas niyan. Pero kapag sinusunod natin mga kapatid, no, hindi natin basta mararamdaman na parang tayo nakabilanggo o nakakulong, parang nakakahon na lang ako. Kaya isinulat po ang lahat ng ito ay upang ma-maintain ang close relationship with God. Kaya ang pinaka-tema ng holiness, ang pinaka-tema ng Leviticus is holiness. God calls His people to be set apart. Okay? At dahil po sa mga rules at ritual na ito, ay may pagkakakilanlan, no, at kaibahan ang mga nananampalataya sa Diyos. Kaya ano ang lesson natin dito mga kapatid sa layunin ng Leviticus? Obedience to God leads to blessing and fellowship with Him. Kaya ito pong ating pagsunod, itong ating pagtupad, no, lahat ng ito ay magdudulot ng pagpapala at gayon din ng malalim na ugnayan sa ating Diyos. Kaya tayo po ay may mga gawain, minsan sinasabi natin, sa TV na lang ako, noon sa radyo na lang ako. Total, ang Diyos naman ay nasa lahat ng dako. No? Alam niyo po ba, matututunan natin at mauunawaan yung kahalagahan ng mga ginagawa natin ngayon
dahil dito po sa aklat ng Leviticus. Ibig sabihin, as we obey and as we follow yung mga ginagawa natin sa simbahan, especially tayo mga kapatid, meron po tayong mga life group enhancement, may mga training, meron po tayong mga pinagdadaanan. Ano ho? Now, kung ito po ay ating mamahalin, ito ay ating pong pahahalagahan, ito po ay nakatitiyak na magdudulot po ng pagpapala. Bakit pagpapala, mga kapatid? Ano ho? Anong pagpapala yon? Kasama na siyempre yung pagpapalang material, kasama na din ang pagpapala ng kagalakan, ng sabi nga ng kaayusan. Bakit ho? Dahil yung salita po ng Diyos na inaaral natin sa mga training, yung mga pagsunod natin sa ipinag-uutos ng Panginoon, yun po ay nag-a-attract ho, no, ng pabor ng Diyos, mga kapatid. Sa isang banda, kapag sinusunod natin yung mga tamang prinsipyo ng salita ng Diyos, no, sinusunod natin, ina-apply natin sa buhay, alam niyo po, nagkakaroon ng katinuan ang ating mga desisyon sa buhay. Nagkakaroon din ng katinuan yung paraan ng ating pagtugon sa anumang mga sitwasyon. Personal man po ito o ito man mga pangyayari sa ating paligid, nagiging matalino po tayo, no, kung paano natin tutugunin, kung paano natin dadalhin o paano tayo gaganap sa isang sitwasyon. Ibig sabihin nagiging pino ang ating mga pagpapasya, nagiging tumpak ang paraan ng pag-aanalisa po natin. Bakit? Dahil doon sa salita ng Diyos na tayo babad. Bakit babad? Kasi nga po, we obey. Okay? So, ito po, yung mga ginagawa natin sa loob po ng simbahan, mauunawaan po natin na parang doon sa Leviticus, no, may purpose itong mga ritual na ito, may purpose, no, yung mga duties na ito na kanilang ginagawa. Okay? Obedience to God leads to blessing and fellowship with Him. Kaya halimbawa, pala-absent po tayo, no, sa mga gawain. Alam po natin, hindi yung attendance ang namimiss natin. Ang namimiss po natin is the very principle, the very word of God, the revelation na angkop, no, sa ating pong mga pangangailangan. Kaya po napakahalaga na mayroon po tayong tamang pagtanaw sa mga gawaing ito, no, na nakalaan talaga para sa atin. So are we blessed? Are you blessed, mga kapatid, that we are part of GLCM family? At lalo po, nararamdaman ba natin na ang mga gawain na meron po tayo ay kaparaanan upang tayo ay pagpalain ng ating Panginoon? Alam niyo po, kapag ang ating mga pagpapasya ay back up ng mga tamang prinsipyo, yung mga pagpapasya po natin na yun, ay walang, sabi nga, kung pagpapala ay hindi nasasayang. Kasi tama ang ating pagpapasya. Wala nang uulitin pa. Bakit? Kasi nga tama yung pagpapasya. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos sa ating buhay. Now, tingnan po natin yung outline nito pong Leviticus. Una, sa Leviticus chapter 1 to 7, the 5 offerings and sacrifices. Ito po yung pinag-uusapan sa chapters na ito, the 5 offerings and sacrifices. God establishes 5 key sacrifices for worship and atonement. Una, ito po yung tinatawag nating burnt offering. So, isabihin, ipinag-utos at kailangan nila itong gampanan. Okay? O yung tinatawag nating meal offering. Total dedication to God. Okay? An offering of gratitude. Pangalawa, yung grain offering. Ito naman yung tinatawag na thanksgiving for God's provision. So imagine mga kapatid, na dahil ito'y itinuturo sa kanila, dahil ito ay ipinag-uutos na gawin nila, at sila na may, sabi nga, ritual na magdadala ng ganito, magdadala ng ganyan, pero tingnan nyo, ang nade-develop sa kanila
ay isang pusong mapagpasalamat sa bawat probisyon ng Diyos. Hindi ho ba't ganun din sa atin mga kapatid, that every time we go to church and then we bring an offering to God, we give our offering to the Lord, hindi ba't laman ng puso natin yung pasasalamat? Okay? Yung bang na-appreciate natin kung gaano kabuti ang Panginoon, kung paano siya naging tapat, and because of that, no, meron tayong offering, mga kapatid. Bagamat yung offering na ito, sabi nga, nandyan, no, pero yung puso po natin na may kagalakan, iyon ang nagdadala sa atin to give our offering. Hindi po nabibigatan, hindi napipilitan, o hindi dahil may ritual. Nako, ayan na, nilagay na doon yung boundary. Magbubutaw na ako. No, hindi ganun yun, mga kapatid. Kumbaga po, ito ay dinidevelop. Ano ba yung kaibahan ng buhay ng mga mananampalataya when it comes to offering? Ang ipinapakita nito, mapagpasalamat pala ang bayan ng Diyos. Mapagpasalamat pala ang mga Kristiyano. Mapag-appreciate pala ang mga Kristiyano sa mga bagay at alam nila na ito ay galing sa Diyos. Kaya pala nila ito ginagawa. Okay? So, we are acknowledging God. Ano pa? Peace offering. Peace offering. O yung tinatawag din nating fellowship offering. Celebrating fellowship with God. Yan. Expressing gratitude, fellowship, and communion with God. Pang-apat ay yung sin offering. Ito naman yung atonement for unintentional sins. Purification offering, kung tawagin din mga kapatid. And panglima, yung guilt offering. Restitution of wrongdoing. Restitution of sins against God and others. Kung di po ako nagkakamali, parang ito yun isasauli mo at parang may 20%, no? Kumbaga parang bayad, kumbaga ganon. So ibig sabihin, tinuturuan talaga na maging accountable, tinuturuan na maging responsible. No? Bagamat itong mga rules na ito hindi ginawa for the sake of ritual, may malalim na dahilan. Mga kapatid, kung i-connect natin sa buhay natin ngayon bilang mga Kristiyano sa ating panahon, nakikita po ba natin na yung mga paglilingkod, yung mga ginagawa natin, yan, yung ganito pong gawain, yung mga naglilingkod sa church, sa multimedia, sa music, sa helping hands, no, sa ushers, sa mga men's department po natin, no, nakikita po natin na lahat ng ito ay may magandang dahilan. May paglago, mayroong pagpapala na dulot sa ating buhay. Kaya ano ang lesson na makikita natin dito sa 5 offerings and sacrifices? Sacrifices foreshadow Jesus, who is the ultimate sacrifice for sin. So, ibig sabihin, ipinakita pala na itong mga sacrifices na ito ay dahil ipapaunawa pala, ipapakita na si Jesus ang ultimate sacrifice for sin. Tingnan naman po natin sa chapter 8 to 10. Okay? Chapter 8 to 10, the role of priesthood. The role of priesthood. God appoints Aaron and his sons as priests to offer sacrifices and intercede for the people. Ang key highlights dito, priests must be set apart and follow God's commands. Ayan. Ito po, dito itinuturo. Kaya po dito si Nadab and Abihu, Aaron's sons, offer unauthorized fire and are struck down by God. Kasi nga, may mga set apart. So, ito po yung role of the priesthood. Kaya, ano ang lesson na makikita natin dito? Approaching God requires obedience and reverence. Pagsunod at ang mataas na pagrespeto.
Ayan. So hindi lamang po dahil kaya natin o kaya gusto natin, no, na makita natin, no, kaya natin 'to ginagawa is sapagkat tayo po ay set apart para sa bagay na ito. We are set apart para sa spiritual journey team, we are set apart para sa mag-usher, we are set apart, no, para magturo, mag-ingat ng mga bata, o mag-lead sa mga kabataan, di ho ba, no, mga kapatid? Kaya tayo din po, no, sa ating buhay na mauunawaan po natin na meron palang role, no? Meron pala na ina-appoint pala. Kaya kung tayo po ay naka-assign sa isang ministry, sa loob ng simbahan, makita po natin, no, na ang Diyos po, no, ang tumawag po sa atin at gagawin natin ito ng merong kaisipan na, tinawag ako ng Panginoon kaya ibibigay ko yung the best. Approaching God requires obedience and reverence. Yung bang kahit na anong pagdaanan, anuman ang mangyari, our limitation ay hindi magiging limitasyon ng gawain ng Panginoon na dapat, sabi nga, dapat magpatuloy ang gawain ng Panginoon. So ibig sabihin, nandoon yung reverence po natin. Kasi sa totoo lang, ang buhay po natin ay hindi naman smooth. Pero yung paglilingkod natin, no, dahil merong obedience and reverence, ay naibibigay pa rin natin kay Lord. At dahil doon, ang biyaya, ang pabor ay dumarating sa ating mga buhay, no? Kahit marami tayo kung minsan ng mga kakulangan, no? Hindi ko sinasabing kasalanang tuloy-tuloy, kundi yung talagang limitasyon natin, mga kapatid, minsan talagang nandun lang kaya na po natin, pero dahil meron tayong pusong masunurin at pusong marespeto, no, nagbibigay ng mataas na halaga sa Diyos at sa gawain ng Diyos, no, makikita po natin ang pagpapala. Sa chapter 11 to 15 naman, no, the clean and unclean laws. Leviticus distinguishes between clean and unclean things to teach Israel purity and holiness. Ayan. So itinuro yung pagkakaiba, no? Ano ba yung malinis at hindi malinis? Bakit? Kasi upang maituro kung ano ang nararapat, kung ano ang malinis at ano ang kabanalan. So ano po yung mga key laws na makikita natin dito? Yung clean versus unclean animals. Okay? Yung dietary laws. Okay? So, kaya nga 'di ba, makikita natin bawal kumain ng ganito, bawal kumain yung may biyakang paa, bawal kumain yung mga marumay paa, no? Parang ang dami-dami nilang batas. Kaya kung babasahin natin ito, no, sa Leviticus, parang ang dami, no? Parang ang dami nilang mga patungkol sa kakainin. Bakit? Yun pala ay tinuturuan ang Israel na ano ba yung buhay na may purity at may kabanalan. Kamusta po tayo mga kapatid sa ating pong mga buhay? Nakikita pa po ba natin na yung rules na ibinibigay sa atin ng ating mga life group leaders? Yung itinuturo ng ating mga pastor, no? Na ito yung dapat nating gawin o hindi natin to dapat gawin. Yun ba'y kinakasama po natin ng loob kung talagang naman makakasama po sa atin, di ba? Kung sinasabi na ang isang bagay, ikay mapapariwara tungkol sa bagay na yan, yun ba'y ikakagalit natin? Hindi po, mga kapatid. Sapagkat makita po natin dito po sa Leviticus, talagang ang bayan ng Israel ay binigyan ng ganong uri ng batas. Okay? Kaya yung maging doon sa mga pagkain ng mga kung ano man yung pinagbabawal, no, hindi, masarap kainin yan eh. Bakit bawal? Walang bawal-bawal. Sarap niyan, crunchy pa. 'Di ba? Yung parang gano'n. Pero ang hindi natin naunawaan, mga kapatid, ay hindi pala yun makakabuti po sa atin. Now, sa atin as a church, no, tayo po ay mayroon tinatawag na intentional discipleship sa ating pong life group. Kaya nga po, meron tayong life group enhancement, mga kapatid, upang pagbutihin pa po natin ang pag-aalaga, ang pag-aaruga sa ating mga kapatiran. Na ang layunin ay hindi control, ang layunin, mga kapatid, ay upang
no, yung salita ng Panginoon at kalooban ng Panginoon ay sama-sama po nating maunawaan. Okay? So, we will all grow together, no, sa word ni God. Kaya po, mga kapatid, halimbawa, kapag merong sinabi ng iyong life group leader, huwag mong kainin yan. Oh, okay, pag kinain mo yan, hindi kita bibigyan ng ganito. Na ginagawa ko lang yung sample, no? Pero when our life group leader, when our pastor talk to us and deal us, ano ho, na may kinalaman na sa personal na buhay o may kinalaman na po sa atin, huwag ho nating ikasama ng loob. Because, yes, makakaramdam tayo, pero yung point na sinasabi ko ikasama ng loob yung to the point no that we abandon na yung kalooban ng Panginoon. Why? Kasi ginagamit ng Panginoon ang ating pong mga pastor, ginagamit ng Panginoon ang ating mga life group leaders, at ginagamit ng Panginoon ang leadership ng ating buong simbahan. Kaya po makikita po natin na ito po sa Leviticus, makikita po natin, no, 'di ba? Minsan ang hirap namang sumunod diyan kay dami-daming batas. Bawal yung ganito, bawal yung ganon. 'Di ba? Pero lahat naman ng ito ay nagpapakita na may magandang dahilan. Kaya lang ang nakalulungkot ay kasi may mga grupo naman ngayon na kailangan ng book mo hanggang sakong, 'di ba? Ang palda mo hanggang doon sa talampakan na kailangan lahat kayo nakaganon. 'Di ba? Hindi naman natin minamasama. Kaya lang, kung minsan pag nakakita ng hanggang binte, ay nako, hindi ka banal. 'Di ba? Nagiging judgmental. Hindi naman yun ang layunin ng batas na maging judgmental. Kundi, bigyan, sabi nga dito, Leviticus distinguishes between clean and unclean things to teach Israel purity and holiness. Purification after childbirth. Ano pa? Laws for skin diseases and bodily discharges. Kaya nga, makikita natin kapag ang mga kababaihan dinudugo, di ba? So sa kanila, abay talagang, naku, wag ka ikang didikit doon. Dahil ituturing kang unclean. Di ba? Ibig sabihin, kasi itinuturo sa Israel to teach Israel purity and holiness. Yung magkaroon sila ng kaisipan na, hindi tama ito sa buhay ko. Di ba? Hindi, mali. Itong pananalitang ito, mali. Nako, itong panunungayaw na ito, mali. Nako, itong ganitong ugali, mali. Guys, kasi nga, naturuan, meron na silang sense kung ano ang clean and unclean. Ano ang lesson, mga kapatid? God's laws teach us the importance of purity in worship and daily life. Okay? Sa Leviticus chapter 16, yan, tingnan po natin sa chapter 16, the Day of Atonement. The Day of Atonement. The Day of Atonement o Yom Kippur. Yom Kippur is the most critical ritual in Leviticus, where the high priest makes atonement for the nation's sins. Ano po ang key highlight dito, mga kapatid? The high priest enters the Holy of Holies once a year. Dahil dito, a scapegoat carries Israel's sins into the wilderness. May kambing, kambing na kung saan ay pinawawalan at ito ikinakarga ang kasalanan. So ibig sabihin, meron silang ganong ritual, meron silang ganon na kaya nga napaka-critical nitong ritual po na ito, Yom Kippur. Okay? Now, alam po ba natin that in the New Testament, Jesus is seen as the fulfillment of the scapegoat, taking away the sins of humanity. Ibig sabihin, it's all about Jesus. So tayo din, mga kapatid, ang ating kaligtasan ay hindi sa reliyon, hindi sa anumang simbahan. Malinaw na ang kaligtasan natin ay nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus dahil siya ang scapegoat. Okay? Taking away our sins. Ano ang lesson na makikita natin?
This points to Jesus, who became our ultimate atonement for sin. Praise God, no? Salamat sapagkat dito itinuturo sa kanila, no, ang tagapagligtas, ang Savior, kung paano mapapatawad ang kasalanan at walang iba kundi dahil kay Jesus, kay Christ, mga kapatid. So kaya napaka critical nitong ritual na ito, no? Kasi baka mamaya ay matuon na lang doon sa kambing. Kaya nga sinamba na yung kambing, ginawang puon yung kambing, 'di ba? Kaya minsan makugulat ka doon sa altar may dalawang sungay na malalaki kasi nga ay naku hindi baka mamaya naging masyadong literal. Ang layunin ng lahat ng ito ay to point to Jesus, no? Na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Napakaganda po ng Leviticus, mga kapatid. Kaya lang kung babasahin natin at hindi po natin naiintindihan, no? Kung minsan ay parang, nako, ang hirap palang maging Israel. No, buti na lang naging Pinoy ako. No, taga Cavite pa. yung mga ganung bagay po ba, mga kapatid? Now, in Leviticus chapter 17 and verse 27, holiness in everyday life. Holiness in everyday life. God commands His people to live His holy lives, covering moral laws, festivals, and blessings for obedience. Ang kilos dito, no, yung the moral purity, avoiding idolatry, sexual sin, and injustice. Love your neighbor as yourself, Leviticus 19:18. Holy feast, yung Passover, Sabbath, and other festivals. Kaya ang lesson dito, holiness is not just about rituals, but also about how we treat others. Holiness is not just about rituals, but also about how we treat others. It is not about we believe on this, we believe on that. No, may kinalaman din dito yung kabanalan how we treat others. Kaya nga, no, Leviticus, balikan ko lang po yung Leviticus 19:18, do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people. But, anong sabi? But love your neighbor as yourself. Then, anong sabi niya? I am the Lord. Kaya, holiness is not just about rituals, but also about how we treat others. And verse 26, last chapter, blessings and curses. God promises blessings for obedience and judgment for disobedience. Yan. Dito din po natin makikita, no, na it covers promises of prosperity, peace, and protection if they follow God's laws, and consequences naman like famine, diseases, and exile if they don't obey. So itinuturong mabuti sa Israel, no, na kung ikaw ay susunod, ay ang daming pangako ng pagpapala. Kung ikaw naman ay hindi susunod, kasi nga hindi mo sinunod yung magpapabuti sa'yo, yung magpapalinis sa'yo, nagkasakit ka ng nagkasakit. Kaya, meron pong consequences. Ano ang lesson? God rewards faithfulness, but disciplines disobedience to bring His people back to Him. Final thoughts. The book of Leviticus may seem complex, no? Parang napaka-complex itong aklat na ito, but its message is clear. Ano yung clear message? God desires holiness and obedience. God desires holiness and obedience. Teaches about God's holiness, the need for atonement,
and living a life of pleasing to God. While the sacrifices and laws were for Israel, they foreshadow Jesus Christ, who fulfilled the law and became our ultimate sacrifice. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa iyong napakagandang salita, Panginoon. And truly, kung paano mo po nilid ang Israel through your word and through this book, Leviticus, God, pinakita niyo po yung napakagandang intention niyo to protect and cover them. God, we're praying today, Lord, na help us to obey you and to submit to our pastors, to submit to our life group leaders, doon sa mga bagay, Panginoon, na itinuturo po nila sa amin. And Father God, we pray for our church, lalo, Panginoon, sa journey na amin pong lalakaran this year. Lord, naniniwala kami, ibinaba mo po ito sa aming pastor dahil, Lord, may magandang bunga na magaganap sa buong simbahan, sa buong kapatiran, sa bawat pamilya, at maging sa bawat individual. Help us, O God, to obey you. Help us, O God, to put reverence, Lord, sa aming paglilingkod sa iyo. Marami pong salamat, Ama, sa lahat ng ito at patuloy na pag-aaral ng iyong salita. Lord, sama-sama kaming mag-grow at ang paglago namin ay mararanasan yung benepisyo nito sa aming pamilya, sa aming personal na buhay, kalusugan, o sa anumang mga pinagkatiwala nyo sa amin like business o anuman, Panginoon. Naniniwala kami na pagpapala ang hatid ng iyong salita at maging ng iyong mga utos kung ito'y aming susundin. Salamat, O Diyos, pinupuri ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.